What is up, guys? Good evening. Welcome to Nagbabalik. Welcome to Arcana Coffee Talks Season 4, Episode 9. So for today's episode, meron tayong very, very special guest. Well, actually, nag-guesta natin tong isa, pero ito bagong guest to. So yung topic pala natin tonight, pag-uusapan natin yung naging previews Coffee Expo nung September 29 to October 1. And gusto rin namin ma-share yung experience namin para for those na may mga brands din dito na nakasali na tawag dito, na makasali din kayo sa susunod na expo next year. And talagang napakagandang experience yun kasi like for example, yung network natin lalaki and doon din natin makikita yung mga ibang brands all over the Philippines. Ayan. And also, our next topic then is pag-uusapan natin yung coffee journey, yung brewing competition journey ng ating guest for tonight. And without further ado, palakpakan muna natin ang mga kilabot ng TNAC or mas kilala bilang Taste Notes Coffee Roastery. Bago na pala yung pangalan. Palakpakan muna natin, Mac and Paul. The house. Woo! Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, okay, okay. Okay, oh, gumagang sign. Gumagang sign na. Alright, alright. So, syempre, pakilala muna tayo. Umpisahan natin kay Paul. Paul, introduce yourself. Hi, hello. Ako pala si Paul Santos. Siyempre, the TNAC Commander. So, roaster ng TNAC. Roaster ng Tina. Ayan. And syempre, yung isa nating guest, nasa na yan? Ito, pipin natin para makita. Yan. Okay. Pakilala ka, Master. Ako si Mac S. Medio. Head barista ng Tinak tapos owner din. Ayun. Yan. Palakpakan ulit natin sila pang pag-aana, guys. Woo! Let's go, let's go, let's go. Alright, so umpisahan na natin tong talk na to. So first of all, umpisahan natin syempre kay Master Commander Paul. So Paul, for those na nakanood ng episode ni Paul way back season 3, I'm pretty sure kilala niyo na siya. Pero meron kasi tayong mga joiners dito na hindi pa personally kilala si Paul. So Paul, again, pagdating sa coffee industry, isa kasi si Paul sa mga malulupit na roasters from the South. Ayan. Tinak. So Paul, pag-usapan muna natin yung ulit. Isa pa pag-usapan ulit natin tong branding natin para lang refresher for those na nanonood ngayon. Bakit nga ba Taste Notes from Taste Notes of Cordillera naging Taste Notes Artisan Coffee, tapos naging Taste Notes Coffee Roastery. Ayan. Bakit may ganyan transition, Paul? In the span of ilang years niya? 3 years? 3 years, no? From the start, season Hmm. 1 dito po. Sige, sige. Introduction ulit sa name, Paul. Bakit yun yung naisip natin branding? Actually, hindi hindi ako magsisinungaling. Galing din kasi ako doon sa period kung saan seller ako nung Hmm. Baguio po. Hmm. So, nadaanan ko din siya. So, as a side hustle, so, nagbibenta ako ng before Hmm. sa mga friends, gano'n. Tapos, sa Shopee, gano'n. Tapos, Taste Notes of Cordillera. Kaya siya naging Cordillera, Taste Notes of Cordillera dahil that time, wala pa akong idea about uh, the traceability and all. Hmm. Di ba? So, kaya ako siya tinawag na Taste Notes of Cordillera kasi nga, yung lasa ng coffee galing sa Cordillera. Oh. Pero hindi ka pa roaster neto, Paul. Hindi pa. Hindi pa. Okay. So, ngayon, moving forward, so, naging Taste Notes Artisan Coffee siya. Dahil dito, naka-collect na ako ng idea and knowledge, proper Hmm. knowledge. So, ito na rin yung time na nagiging dual ako kasi dati na
nagko-corporate ako dati. At the same Saan time, nag-work before, Paul? sa Coca-Cola. Okay, kasama sa raffle question niya. So, ayun. Okay, okay. So, dumala ko dati, nagtatrabaho, tapos ay nasa Hmm. that's the time na nag-decide ako to resign. Mm. Kasi naramdaman ko din na parang yung career ko, kung after the pandemic, so good na ng budget, sobrang impact. Mm. So, yun. Nag-decide ako na mag-try ng coffee shop. Okay? So, sinabihan ko si Mac yung, syempre, okay na ako na. Ay, Paul, sorry to cut you. Medyo mahina yung audio. Yan. Yan. Diba? So, ayun. Hmm. So, sinabihan ko si Mac. Siyempre, si Mac, magkaklase kami. Tapos, knowing na nasa coffee industry din siya for matagal na din. So, I need someone sa operation. Siyempre, nakakaalam ng mismong work. So, sinama ko siya doon sa cafe. Okay. Actually, apat kami. Okay? So, yun, naging maganda naman yung takbo for a certain. Tapos, moving forward, so, kung alam niyo naman, nagbabago kami ng branding ngayon. Di ba? Nagiging Taste Notes Coffee and Roastery. So, ginawa namin yun dahil we want to know, to inform the people na hindi lang kami coffee but also a roastery. Correct. At the same time kasi, medyo, kung dati, 4 kami, ngayon, 2 na lang kami. So, parang, it's time for us to, medyo yung, tanggalin yung mga kahapon. Shoutout mo naman yung 2 yung kagrupo. Baka nanonood sila. So, ayun. Ang Kaya galing. naging Taste Notes Coffee and Roastery siya. Okay. So, wait lang. So, technically, like, magka-classmate na kayo ni Mac ever since college? College lang. Ooh. Okay. So, tropa talaga to ever since kahit graduate na. Tsaka magka-batch, magka-brad. So, baga, siyempre, pag magka-brad kayo, iisa dulo. Correct. Makes sense. Ayos. Okay. Gandang story yan. Sige, lipat tayo ngayon kay Mac. Teka, pin natin to si Idol. Yan. Let's go. Okay, Mac. So, based dun sa story ni Paul, so talagang magkatropa na kayo ever since college. Pero, Mac, hindi ko pa narinig yung coffee journey mo. Paano ka nag-start sa coffee industry? Since college ba, Mac? Ano ba course mo nung college, Mac? Pares kami ni Paul na na marketing management. Okay, marketing management. Pero since college, nandun na yung puso mo sa coffee or wala pa? Wala. Ano talaga, kumbaga sa kanta ng Radioactive sa Go Project, alak, sugal, sigarilyo, mga ganun. Ang ganda ng reference. So Wala yun talaga. Wala talaga. No? Wala kang background sa coffee nung college. Wala. Pero mga 3-in-1 ka. 3-in-1. Pero paano ka napasok sa coffee industry, Mac? Kailan nag-start yun? Kailan ba? Kasi pagka-graduate ko, tumambay muna ako eh. Siyempre, matik yan. Pressure. Tapos, nagtrabaho ako as marketing officer para sa EMA. Diba? After nun, siyempre sumasahod na eh. Napapadala sa Shuttles Best. Malapit kasi sa festival yung office, yung school nun. So yun, parang dahil siguro na burnout ako. Kaya sabi ko parang ang galing naman ng ginagawa ng mga staff doon behind dun sa bar. Okay. So after ko mag-resign, I decided to apply for kumbaga entry level na job. So ayaw pa nga ako tanggapin actually kasi galing na ako sa parang supervisor na position. Tapos bababa ako for entry level. Okay. So yung in-offer sa akin noon before, eto sabihin ko yung brand is yung in-offer sa akin yung position as parang visor ganyan or team leader. So sabi ko magi-start ako for sa as in entry level talaga kasi para mas
Pero commercial pa yun na coffee shop eh. Mrs. Fields. Yung mga, Mrs. Fields. Okay. so Sarap yun. mag doon ah. Oo. So doon ako Panalo. lumobo, to be honest. Dito sa Spitz eh. Hmm. Spitz. So yun, after that, doon na nagsimula yung coffee journey ko. Tapos sali ng mga groups like Latte Art Philippines. Yan. Tapos Pinoy Barista. Iba-iba pa eh. Kahit Middle East na barista na group ng mga Pilipino. Sinasalihan ko. So Pero parang doon na may formal training ka doon, Mac. totally wala. As Ah. in, ang training ko is yung doon na sa ano eh, sa store na mismo. Pero lang talaga gamitin yung espresso machine. Anong Saka espresso? yung grinder, yun lang. Anong gamit na espresso machine dun sa Mrs. Fields? Expo bar. Expo bar. Classic. Yun yung gamit nyo dati. Yung naka-expo bar kayo ngayon? Yung gamit ko dati na Expo bar, ano yun? Feeling ko nga ano yun eh, parang kapanahunan pa ni Jesus Christ yun eh. Kasi built-in yung grinder man. Built-in yung grinder. Built-in talaga. Yung built-in grinder niya, may doser pa. As in, okay. sobrang lumang-luma nung model. Pero, di naman kami pinababayaan ano. Ang alam ko si Allegro may hawak nun eh. Kasi kita naman doon kasi yung nagsa-service nun. So, okay. So wait lang, ilang taon ka nito nung napasok ka sa Mrs. Fields? After graduation na ba to? Hindi. Parang siguro 2014 ata, mga ganun. 2013, parang mga ganun. Galing ah. So wait lang, ilang taon ka na, Mac? Ako? 33 na ako. Yun, bagets pa. Ilang alata. So going back dun sa journey mo, Mac. Teka, balikan natin later si Paula. Dun sa Mrs. Fields mo, gaano ka katagal dun sa Mrs. Fields? And saan ka lumipat na brand after na? After? Parang mga 2 years din ako dun. Mrs. Fields. Tapos, hindi ako lumipat eh. Nag-resign ako eh. Kasi, yun nga, parang naghahanap ka kasi ng something na special dun sa craft na gusto mong gawin. Correct. Nauuso na dun yung specialty coffee eh. So, kumbaga parang pa-incline na yung specialty coffee industry nun. Parang, so, parang as a barista, parang gusto ko magkaroon ng personal growth when it comes to that kind of craft. So, yun, nag-resign ako. But before that, lipat-lipat pa ako na ibang branch eh. So, nag-resign ako tapos hindi rin natuloy yung paglipat ko sa sa specialty coffee kasi nag-work pa ako as sales muna. Okay. Syempre kailangan natin 'yan eh. Oo. Nagtinda ako ng mga disinfectant sa mga ospital. Yan. Kumbaga doon na-develop yung yung communication skills ko talaga. So, yung pakikipagkapwa-tao, yung pag-assess kung anong klaseng tao siya. Yun, parang kung class S na halimaw ba tong kinakausap ko, galing sa mundo ng mga halimaw, gano'n. Hindi kaya, yun din yung na-notice ko sa'yo, Mac. Like, ang galing mo makipag-usap sa tao. Like, nung first time kitang makita, Expo din. First time meet nun sa Expo. Like, hindi kita totally kilala, pero nung binati mo, pucha, parang antagal na kitang tropa na. Tagal na, no? Ganun talaga eh. Kumbaga parang galing. Personality ko na rin siguro na maging magaan yung loob ng tao sa akin. Kaya ganun yung naging sistema ko. Tsaka it's one way din kasi para magkaroon ka ng regular customer. Feeling close. Seryoso yung pagiging feeling close nyo, parang it's one way na magkaroon ka ng regular customer kasi pag nakakausap yung customer, may tendency kasi na baka magkaroon siya ng perception na masungit ba or parang hindi kayo naaasikaso ng mga staff. So kaya sa amin sa Tinak, kumbaga aside from serving good quality coffee, yung utmost na customer service, we're really giving that to our dear customers yan. Solid yan. Pero nung nag-sales ka, bumalik ka ulit sa coffee industry. Kasi binabato na ako ng Bulacan eh. So, from Las Piñas to Bulacan, uwian yun man. So, shit, tangina layo. Hindi na kinaya ng katawang lupa ko. Pero taga saan ka talaga, Mac? Las Piñas ka talaga? Pinanganak ako sa Pangasinan, tapos dito talaga ako lumaki. So, ito na yung parang hood ko talaga eh.
Las Piñas. So dito na talaga yung ano. Kaya yun, parang sobrang mahal na mahal ko yung city namin na to. Kaya gusto kong makilala din yung Las Piñas aside from water lilies and bamboo organ Correct. sa mundo ng coffee. Kaya ganun. Nice. Kaya we're pushing it through na yung about sa community namin dito sa Las Piñas together with Paul ganun. Galing, galing. So, mabalik tayo dun sa kinontak ka ni Paul. So, paano ka kinontak ni Paul nun? Anong sinabi niya Ano sa'yo? yun? Okay, kain na, gawa tayo coffee shop. Oo. And then Paano nangyari dun? parang parang ang sistema nun parang ano nag-i-start na siyang mag-roast tapos may mga beans siya. Sabi ko, patikim ako ng beans mo, ganito, ganyan. So, ayun, tapos nag-decide siya na mag-pop up. Tapos kinuha niya akong guest barista. Oh, okay. Basketball court yun, man. Basketball court parang every Saturday. Kumbaga magkatuwang kami doon. Guest barista niya ako lagi. Alam pa yun, nag-work na ako noon sa sa Play and Go as private barista. Tapos pag weekend, umahasel ako kila Paul ng ng pop-up, tinutulungan ko siya. Oh, nice. So, Tapos, nag-resign ka na ba dun sa previous work mo? Or tuloy-tuloy pa rin yung hustle mo dun? Salitan lang? sa alitan lang, sa Play and Go pa rin ako noon. So, yun, parang, tapos, parang nagkaroon na ng idea Paul na magkaroon na ng physical store yung TNC pa nun dati eh. Parang computer shop lang. Oo, Taste Notes of Cordillera yun dati. TNC pa dati. So, parang nag-manifest siya na gusto niya nang magkaroon ng physical store. And then, first thing daw na pumasok siya na sa isip niya, when it comes to operations, ako nga. So, yun, kinontak niya ako. Nag-meeting kami sa SM South Mall kung ano yung mga possible na pwede namin gawin. Tandang-tanda ko pa yan. Nag-meeting kami sa Sunny's Cafe. Hindi pa Sunny's Cafe yun. Yung Sunny's Sunny's. ng mga salamin. Doon kami nag-meeting, Paul. Sinulat ko pa ang balik tayo kay Paul. Paul, sobrang ganda ang ganda kasi ng ng tandem nyo ni Mac. Like, ano kasi kayo para correct me if I'm wrong, medyo judgmental tayo. Sobrang different personality kayo. And then dun sa pagiging different personality nyo, nagma-match kayo dun. Buti parang sobrang rare din makakita ng business partner na ganyan, no, Paul. Buti na hindi mo parang yung friendship nyo ni Mac hindi rin natapos after college. Matagal lang kami magkasama eh. Yung katawang looban namin. Sanay na kayo sa isa't isa. Baga yung likaw ng bituka niya ni Paul, halos parang kaano na nang sa akin. Kumbaga magkaiba kami ng personality talaga. So, sobra. Pero may question ako sa inyong dalawa. Nag-away na ba kayong dalawa? Gawin na ba tayo? Wala eh. Parang wala akong siguro misunderstanding pero misunderstanding pero yung assessment after that problem na tama ka pala. Parang ganun. So may mga ganun kasi. May mga ganun eh. Kasi ganito, I've met a lot of, ayoko na mag-name drop, pero I've met a lot of people na nag-start din ng coffee brand. Then nagugulat na lang din ako na talagang nagkahiwalay-hiwalay sila. I'm not really sure kung anong specific reason yun, pero for you guys na partners kayo, like ano yung isa ding ma-advise nyo na may mga business partners para ma-sustain nyo yung friendship nyo in and outside the business? Like, ano bang technique? Ano bang secret dyan? Aside from being friends, like, nagmi-meeting pa ba kayo? Nagkakaroon pa ba kayo ng mga open forum, mga ganun-ganun? Or talagang natural lang yan na usap? Sa sobrang, namin, sa sobrang parehas ng gusto na takbo doon sa coffee shop. Parang, siya, parang matik na nagmi-meet kami. Parang ganun yung decision namin sa business. Mag-meeting kami, magbabanggitin ko na ganito, tapos bibigyan siya ng inputs. So ako din, ganun. Yun. Yung sa tanong mo na para sa mga business partners, siguro napaka-importante na number one, kilala mo ng matagal business partner. As in, nakakaiyak naman yan? hindi, totoo.
hindi yung parang... Ay, Paul, ano daw? Request daw. Headset daw. Nagsa-static daw kay ano. Kay Jessica Laris iPhone fully paid. 12 Pro Max. Ano ba to? Nagsa-static. Try mo lang headset. Itanggalin mo na lang sa ano. Ha? May Okay lang yan. natutulog na dito. Ay. Lapit mo na lang, master. Lapit na. Okay na. Yan. Ano ba? Ayun. So, kalalanin mo magiging business partner. Ikaw, Mac, anong thoughts mo doon sa friendship niya ni Paul with regard sa ano, doon sa pagpapatakbo ng negosyo niyong dalawa? Actually, totoo eh. Yung sistema kasi namin ni Paul, Hmm. nag-meet kami halfway kung ano yung pinaka applicable talaga for the both of us. Kasi mahirap kung mag-i-insist ka ng bagay na ikaw lang yung may gusto eh. So, ganun yung sistema. At the same time, sabi nga ni Paul, maghanap ka ng business partner mo na maayos. So, paano mo mahanap yon? As much as possible, kailangan into din siya dun sa kung ano mang craft yung papasok mo. Kasi kung ang perception lang niya when going to business is yung for the money itself, napakahirap nun, man. Mahirap nun kasi may probability na hindi mo maipapangako na kumita yung shop eh. Correct. May mga instances na mababa talaga yun. Dadaanan ka ng ghost month, ghost week, ghost days. Diba? So kung ang hahabulin lang nila is for the money itself and then yung love for the craft, wala. Napakahirap nun. Napakahirap. Kasi hindi nila maintindihan eh. Diba? Kasi lahat tayo dito, sinasabi ko, artist tayo in our very own way. Diba? So as much as possible, kailangan naiintindihan nila yung pumapasok sa isipan mo. At ikaw, bilang isang business partner nila, ipinapaintindi mo din sa kanila. Amen. Truth. Very well said. I'm pretty sure lahat din tayo dyan. Ramdam natin yung sinabi na itong dalawa na to. Dumang kayo dyan, for sure. Legit yan. So going back dun sa taste notes. So, Mac, ikaw yung head barista sa Tinac. Then si Paul yung head roaster. Pero ikaw, Mac, may background ka rin sa roasting, di ba? Nagkaroon ako ng background for roasting nung tinurahan ako ni Paul. So na pumasok talaga na kumbaga nag-roast na rin ako nang dahil din kay Paul. Nice. Pero ito naman si Paul, actually kung hindi mo kukunin si Mac Paul, lagari ka rin eh. No? Like ikaw na magiging roaster, tapos ikaw pa magiging barista. And sa buong team ng Tinac, talagang dalawa lang kayo? Or may barista pa kayo under na tinitrain din? Meron. Ay, meron. Yung Pogi, ang pangalan nun? Si Emir. Yung crush ni Maria Asay. Kabilang coffee shop. Okay lang, at least tropa nyo pa rin. Pero nasa payong pa rin namin actually. Under umbrella pa rin. Ito lagi ko nakikita tong Unlikely. Ano ba to? Other brand nyo ba to? Or tropa-tropa nyo rin tong Unlikely na to? Ano siya? Pinakamalaking budol ko of the year actually. Oh, bakit? yung kwento kasi ng Unlikely is it started with with parang budulan with the owner. Yan, nakikinig sila Jan tsaka si Kai. Hi Jan and Kai. Hello guys. Are you listening? So, si Kai is katrabaho ko sa Play and Go. And nalaman niya na we are starting a coffee shop na at ayun, maayos naman yung flow ng coffee shop. Parang yung mga ganong sistema na mga ganong ambagan. Mga ganong ambahan. Tapos yun, parang sige, sabi ko upuan natin yan. And then, ayun nga, parang sige, isasama ko si Paul with this. So, ang una talaga nun is, kumbaga parang consultancy lang talaga. Consultancy lang, tapos kami magsusupply ng coffee beans. Pero, kumbaga, nakita nila kasi yung kumbaga pagmamahal dun sa ginagawa. So, parang they offered us a partnership program together. Okay. Kaya, nabuo yung idea nung Unlikely Coffee X Cocktail. Nice. Shoutout sa Unlikely team. Yeah. Ganda, maganda branding ng Unlikely. Nakikita ko yan sa Instagram and Facebook.
So going back sa TNAC, what's next for TNAC after 5 years? Anong plano nyo sa TNAC? Lipat ba kayo ng ano? Punta naman QC, Paul. Meron Layo eh. kami pinaplano for next year. Mm. Sana pag nilabas namin, Sana mag-materialize. i-grab. Next year, abangan. Marami kaming pasabog. next year. Pero kamusta yung pop-ups nyo, guys? Nagpa-pop-up pa ba kayo? Hindi. Kasi medyo mahirap kasi isa lang yung machine namin. It's either isa lang namin yung shop. Sayang naman kung... Pero yung unlikely meron. So, okay. Gets. tuloy-tuloy yung pop-up naman. Ayos yan. So, sorry to cut you guys. So again, kung meron kayong mga questions kay Paul and Mac, feel free to chat your questions or raise your hand, unmute your mic, show yourself. Pwede kayo magtanong ha. May Q&A portion to. Yan. So going back, ito, pag-usapan na natin tong ano. Kasi ito napapansin ko, napapadalas na nakikita ko lagi yung mga pangalan nyo sa mga brewing competitions. Yan. Pag-usapan na natin tong brewing competitions. Ito, start tayo kay Master Paul. Paul, what made you decide na sumali sa mga competitions? What was your first competition nga ulit, Master Paul? Sa shoutout sa CCC, Cavite Coffee Community. Yun, no? So, yung Fresh Start 2.0. Okay. Aeropress. Aeropress ka noon, hindi ka sa Brewers noon. Si Mac ba, nag-Brewers ka ba doon, Mac? Oo, nag-Brewers ako. Sa Fresh Start. Actually, nakatapang Fresh Start na ako. Oh, okay. Sinalihan. So, balik ulit tayo kay Paul. Paul, first Aeropress competition mo yan. Kamusta? Kamusta competition sa Aeropress? Mas ano ba siya? Mas chill ba siya compare sa Brewers Cup or mas komplikado sa Aeropress? For me, mas komplikado sa Aeropress. Especially kung titignan mo yung i-replicate mo yung recipe mo. So, para sa akin, medyo mahirap siya. I-replicate mo yung recipe mo. Kasi, ang hirap sa consistent Sa V60, Ayun. Pero dun sa Aeropress, ever since ba, Paul, Aeropress user ka na? Or lately lang din ka nagkaroon ng interest sa Aeropress? Actually, yung pop-up, sa pop-up kasi, Aeropress yung gamit ko. Okay. So, parang may idea na ako kung anong nangyayari. So, nung time na nag-fresh start ako, try mo kasi sumasali sila ng competition. Parang to know my skills, kung masarap ba yung ginagawa ko. So, lagi ang preparation siya lagi for those type of competitions. Malamang kayo lagi ni Mac magkasama pagdating sa sa practice. Kamusta finish mo dun sa Fresh Start, Master? Masaya naman na, kumbaga, actually first time kinakabahan ako ng bike. Pero ang goal ko talaga, ayaw ko sumali sa isang competition na sobrang dami. Okay. Wala akong tiyaga na sumali ng sobrang dami talaga. Like, sa Aeropress na national, yung 64, hindi mo mapapasali sa ganun. Pero after ng Fresh Start, Master Paul, anong next competition na sinalihan mo? Parang yung sa Cofix na, hindi, April Brewers. Ayun, April Brewers. Kamusta? Syempre, mas kabado ka doon. International coffee competition. Pressure sa Pero yung sa April Brewers Cup tong sinalihan mo. And ito yung naka-April kayo, no? Naka-April Brewer. Naka-April. Medyo heavy yung finish ka doon, Master? Pang ilang ka doon? Wala eliminations pa lang. Laglag na. Sino naka-bracket mo doon sa elimination? Si Louie. Tsaka anong pangalan nun? Si Timor, yung kaibigan ni Mitch. Kaibigan ni Mitch C. Si Coffee Central. Oo, yun. Coffee Central. Si Louie, tsaka siya. Oh, nice. Then after April, ano next mo? Yun na yung Coffee. Coffee X. Nice. Pero
dun sa span ng sinalihan mong competitions, nandun ba yung thought, Master Paul, na gusto mong manalo? Or yung thought mo na ay, tangina, kahit runner-up, okay lang. Anong mindset mo dun? Ang mindset ko doon actually, Hmm. ang tawag dito, number one kasi parang kaya ka nga sasali ng competition kasi gusto mo Gusto manalo. manalo, okay. So, pero para sa akin, pinaka-list na yun. Ang gusto ko lang, matikman nila yung kape ko, mapakita ko yung skills, ma-test ko yung sarili ko, kung masarap ba talaga yung ginagawa ko. Gets. Okay? Mm. Diba? So, Mm. ayun, ganun yung mindset ko na, Mm. I mean, sumali ako para manalo, pero pinaka-list yun. Nandun ako para i-test yung sarili ko. At yung nalalaman ko ba, parang gusto ko lang i-apply. Gets. Mm. Kung hindi pa siya enough for sa mga kunyari, ilang competition ako, talo, siguro hindi pa enough. Correct. Or hindi pa time. So, I need again to study, to practice, parang gano'n. So technically speaking, Master, parang nandun ka na sa path na gusto mo na lagi sumali sa mga competitions. Just to, Actually, nice, para nice. i-test ko yung sarili ko. Mm. Tapos, syempre, enjoy ko na rin. Nice. So, every time na sumasali ako ng competition, ano lang ako, parang, sige, practice lang ako, ganyan. Mm. Pero hindi ako nag-overthink na, Gets. Mm. shit, anong gagawin ko, gano'n. Walang ganun. Kung ubos ko na yung practice gigs ko, magde-decide ako, ano yung pinakamasarap, yun yung pipiliin. Gets. Nagagamit. Nice. Hindi Yung ako sa Coffee Expo, Master, ano ka? Second runner-up ka na, no? Nice. Congrats. Palakpakan naman natin second runner-up yan. Tayo na solid. Congrats, Master. Congrats. Nandito si Jojo eh. Oo, wala si Jojo eh. Ay, oo. Siya nga pala yung nag-champ nun, no? Nice. Salamat, Dapat pala di ko na sinabay si Jojo. Okay, mapunta tayo kay Mac naman ngayon. So Mac, eto, ano yung reason kung bakit sumasali ka na sa mga competitions ngayon, Mac? Kompleto. Kompleto lang. Pakompleto. To be honest, Ah. nung parang wala akong competition mindset talaga. Kasi gusto ko lang pumunta ng event para i-enjoy minsan yung mga kape na meron doon. Pero yun nga, parang naisip ko din, parang okay din siya na dagdag credentials din siya sa shop. 'Di ba? Parang pag nanalo ka, parang home of an award-winning coffee master or whatsoever, parang ganon. So parang dagdag pabango ba? Dagdag sa portfolio ng cafe nyo. At the same time, you're giving yourself something na parang worth it, 'di ba? Parang gano'n na, parang sarap idagdag sa resume nito na ganito, nanalo ako ng ganito, ganyan. Diba? First competition mo ba yun, Mac? Or may mga previous ka ng sinalihan? Previous competition, sa brewing yung yung sa Fresh Start version sa Imus, sa 8 Cup, yan yung first ko. So, ako'y sinali ni Paul. Tapos yun actually ano ba? Wala talaga walang kumbaga parang sige, laro lang ako doon. Enjoy ko lang kung ano yung meron doon sa para kasi yun, parang doon ko na nakilala sila, Dad, yung mga nandoon sa Imus na mga cafes, doon ko na sila nakilala. Ayun. Tapos second competition is yung Fresh Start Brewing Fresh Start. Doon wala talagang competition mindset. Nag-selfie pa nga ako doon eh. Nag-selfie pa ako bago ako mag-brew. So, okay. 10 minutes naman yun. So, parang para sa akin, gawin ko lang remarkable or memorable para sa akin yung eksena na yun. So, yun talaga. Ito, pag-usapan na natin yung Coffee Expo. Itong sinalihan mo kasi Brewers, Barista Cup. Tama. So ano siya, medyo iba yung template niya compared dun sa mga brewing, sa mga AeroPress. Itong sa Barista Cup kasi, kailangan mo ng spiel, kailangan mo ng script to do your presentation. So, anong sistema dito? Paano mo siya pinaghandaan, Mac? Nag-practice ka talaga, Mac? Nag-practice talaga ako, men. Ito kasi yung competitive mindset ko na dito. Pumasok na Hindi ko maseryoso si Mac.
parang dito na talaga na ito siguro talaga yung parang pinaka-forte ko na meron akong Oh, kailangang yeah. presentation na kailangang sundin kasi parang it fits my personality, Mm. 'di ba? Na parang pinopromote ko nga yung excellent customer service, 'di ba? Mm. Why not pagsamahin ko 'yon, yung excellent customer service plus Paggawa yung ng kape. pagtap ng kape. Mm. So, nung nakita namin na may barista cup, medyo ano pa kami ni Paul hindi pa namin alam kung sasali ba talaga ako kasi hindi namin alam kung ano yung barista cup eh. Parang siguro ano to, parang brewers pa din or something. Tapos may nakita ko parang latte art yata yung ano, yung parang poster nila. So, nung ilabas nila yung ano, yung sistema, okay, serving 12 drinks in 15 minutes. Ito nga. Para tong World Barista Championships. Pero nung sumali ka dun, Mac, anong mindset mo dun? Gusto mong manalo nun? Or gusto mo lang talagang i-enjoyin? And were you expecting ba na manalo? Or nagulat ka rin sa results? Hindi eh. Actually, ang sistema ko nun is makapag-deliver talaga ako ng gusto kong performance. Parang, kasi imagine yung sistema nila. Actually, magulo din yung sistema eh. Ayoko na lang din magsalita. Sa ano? Sa director's cut? Director's cut Director's na cut. Mamaya. lahat ng tea. So, ayun. Director's cut. Yung sistema ko doon, ang mindset ko is makapag-perform ako ng maayos at the same time ma-serve ko lahat ng kape. Papasok dun sa time limit. Yun talaga yung pinaka gusto kong mangyari. Tapos syempre, ma-highlight na din talaga totally yung ano. Correct. Yung routine ko. Kumbaga parang gusto ko magli-leave ng mark yung naging routine ko dun sa mga judge at the same time dun sa mga nanood nung mismong routine. Pero kasi yung problem din dyan sa mga ganyang klaseng competition is yung time pressure no? Paano mo na-handle yung time pressure? Pinagandaan mo yun, Mac, no? Hindi ka na... Actually, nag-practice ako. Kita, parang hindi ka kinakabahan eh. Galing, solid. Nag-practice ako eh. As in, gumawa ako ng time management ako, tapos gumawa ako ng time frame ko. Like for example, kailangan within 1 minute and 30 seconds matapos ko yung spill ko sa mga judge. Kasi noon yung pagpo-pour ko ng water for them. Kasama yun sa time. Okay. So, dun sa specific time frame na parang pinlot ko, nakalagay doon kung ano yung mga dapat gagawin ko. Ano yung spill na gagawin? Ano yung spill na sasabihin ko? Galing. Singit ko lang, nandito kasi yung isa sa mga judges. John. For those na singit lang natin si John saglit. For those na hindi pa familiar sa judging, kasi hindi yung isa sa mga questions pagdating sa mga Barista Cup, paano nga ba gina-judge yung performance ng isang competitor? So John, kasi, hello? For the Barista Cup kasi, ang ginawa nila, naka-split siya sa dalawa. So may sensory and technical judge. So yung sa score sheet ng technical judge, more on the workload. Kung makalat ba siya, kung gano'ng kadami ba yung waste niya doon sa sa ginrind niya, yung mga ganong type. Tapos sa sensory, gina-judge namin per beverage. So we have espresso, andun yung milk, tapos andun yung signature. So yung sa espresso, basta more on the descriptors. Kung yung dinescribe ba nung competitor is the same dun sa experience ng judge. Tapos, ang pinakamalupit lang dun sa signature, kailangan ikwento ng competitor kung paano niya nagawa yung signature beverage na. So, may konting storytelling. Tapos, overall, yung sa dulo, dun lang papasok yung personal preference ng judge based dun sa performance. Ano ba yung nakita ng judge? Okay ba yung performance niya overall or hindi? Pero pagdating dun sa judging ng drink, John, like, do you discuss it with your co-judges ba? Like, what if kayo ng preference? Hindi naman. Kasi yun ang sa amin sinabi sa amin. Parang kailangan tanggalin mo yung sarili mo doon na yung personal preference mo. Okay. Tignan mo yung performance ng competitor. Kasi hindi dapat tinitignan ng judge yung masyadong maasim para sa akin to or hindi. Correct. Kailangan tignan mo doon ano ba yung sinabing descriptors ng competitor? Sinabi niya is citrus, ganito, ganyan. Nung tinikman mo ba, andun ba yung mga sinabi niya or wala? So pag wala, minus points ka doon, magma-minus points ka doon. So pag
ang pinakamahirap lang doon, kapag hindi ka nakapagbigay ng descriptor, so wala ka talagang score agad doon. Exactly. Okay. So, pero kung makapagbigay ka, ano yun mas specific yung descriptor mo, mas mataas yung points. So, for example, sinabi mo lang, this cup is fruity. Tapos yung isang competitor sinabi, you'll taste pomegranate, you'll taste oranges. So, since mas specific siya, mas mataas yung score niya. Dun. So, ganun yung sa score sheets niya. So, yun. Basta parang ang sinabi lang sa amin, tignan niyo yung sarili niyo as a first-timer na pumunta sa isang cafe. So, si competitor, siya yung barista doon, i-explain niya yung mga beverage na in-order mo, parang gano'n. Galing. So, yun yung mindset doon sa ano. Kaya hindi rin sila nag-uusap-usap sa judging kasi parang pwedeng ma-influence nung judge number 1. Tama, pwede maging bias eh. So hindi talaga kami nag-uusap nun sa during judging kasi naka-focus din. Parang ang hirap din kasi mag-uusap ka pero nagsasalita kasing competitor eh. So hindi ka makakapag-judge ng maayos kung magkukwentuhan ka. Tama. Nakita lang namin yung mga score sheet after na talagang mag-tabulate. May breakdown ka dyan ng criteria for judging? May percentage ba yan? O may audience? Hindi, wala. Ano lang siya, basta yung sa kailangan syempre may intro. So wala namang score yun sa intro. Parang part lang ng storytelling yun. Tapos ang start ng judging sa espresso. So sa espresso, dalawa lang siya. Yung sinabing descriptors, tapos yung experience. Okay, gets. Kung naandun ba yung sinabi niya. Tapos pagdating sa milk beverage, ganun din. Descriptor plus experience. Tapos kung ano yung overall namin na nakita namin doon sa beverage. Tapos yung sa signature doon talaga kailangan may descriptor, may storytelling kung paano niya na formulate yung signature beverage na yun. Tapos kung paano yung process ng paggawa. Hindi kasi pwedeng sabihin, ito yung concept ko, ganyan. Pero hindi mo sasabihin yung ingredients, hindi mo sasabihin yung paano yung process ng pagbibuild. Tapos pagdating sa dulo, overall presentation, kung nakapagbigay ba siya ng skill niya, kamusta ba yung service niya, nagbuhos ba siya ng tubig, nagbigay ba siya ng napkin, kung gano'n. Tapos yun na yung niya. Pero laking factor din, John, yung sa time limit, no? What if sa time maganda limit performance, mo, na siya gusto mag-pass? Sa technical na siya. Kasi sa technical judge, nakita ko rin kasi yung score sheet ng technical judge. More on sa workflow naman siya eh. Parang, yung bang niya, pag-pull niya ng espresso shot, since 2 groups yung pinul, nasa ilang seconds yung difference. Kung yung isa 25 seconds, yung isa 28. Dapat within 3 seconds lang yung niya, yung difference niya. So, pag sinabing 18 grams, nung tinerba niya, ilang grams talaga yung nilagay niya. 18.1, 18.5. Tapos gano'ng kadami yung natapon. Mga ganun. Pero mamaya may masasabihin sa yung si Matt kasi nakita niya yung score sheet. Pero para sa director's cut mamaya tayo. Director's cut. Galing. Salamat, John. Uy, shoutout nga pala kay Dino and Dad. Sumali din yan sa Barista Kapalakpanan natin. Good performance din. Mabalik tayo kay Champ. Champ, kamusta feeling ng champion, man? Anong pakiramdam nung tinawag yung pangalan mo, Pap? Hindi ko alam eh. Hindi ko din na-expect din talaga kasi parang ayos din naman kasi talaga yung performance nila. Kasi kumbaga ang pagbabasehan naman kasi talaga yung lasa eh. Laki factor ng lasa at the same time yung sa technical judge. So kumbaga nung nakikita ko na nag-overtime na, sabi ko parang ang laki ng sistema dito na ganito ganyan. So kwento ko na din yung bakit nag-OT halos lahat. Sige. G. So mamaya na yan sa director. Sige. Pero Mac, do you mind sharing your signature drink? Ano ba yung ginawa mong signature drink? Pwede mo bang i-share sa amin yan? Actually, dalawa yung pinagpipilian ko na signature drink. Tapos maraming composition eh. So parang bin-breakdown ko into little by little. So ang ginamit ko doon for my signature drink is called Passion Tropical Mocha. Passion Tropical Mocha. Kasi ang composition niya is syempre yung espresso ko which comes from Benguet.
Tapos passion fruit puree. Okay. Tapos meron kaming dark chocolate na house blend sa galing ng Unlikely. Ayan. Oh, shout out sa Unlikely. Shout out Unlikely. Okay. Shout out sa Unlikely Coffee X Cocktail. Tapos coconut cream na may infusion ng saffron. Wow. Actually, mas mahal pa nga yung nagastos ko eh. Grabe yun. Yung signature drink nyo ba, Paul and Mac, i-release nyo rin ba yan sa TikTok? Kasi gusto namin matikman eh. Unlikely namin siya i-release. Oh, nice. Abangan nyo na lang yung post kasi magkakaroon kami ng parang small segment na omakase style na Coffee Flight with the Champ pangalan. Grabe yun, Champ. So, iisipin pa namin, magko-costing muna kami kasi mahal yung saffron. Anong alternative sa saffron? May naisip na kayo? Tawag dito? Gugo. Gugo. Pero yung kasi talaga yung para sa akin kasi yun yung bumagay. Yun yung bumagay na kasuba yung sa lugaw daw. Pwede. Pampakulay, no? Pampadilaw. Ayun. So, yung kasi bumagay. Mahirap sa paggawa ng signature drink, Paul and Mac. Yung parang trial and error basis din yan eh. Like, yes, totoo. Ilang ingredients kayo dyan hanggang sa makuha nyo yung perfect drink eh. Pero what made you decide with that signature, Mac? I'm pretty sure ang dami yung na-try na iba't ibang drinks eh. Kumbaga yung kailangan mag-complement yung mga ingredients mo dun sa taste profile ng kape. Kasi kagaya ng kape na ginamit ko, which is roasted by my dear friend from Crescendo Coffee Roasters. Let's go, Tito Linton Realubin. Natutulog na kasi si Tito eh. Kaya maaga matulog yun, boy. Ayun, so si Tito Lindon yung nag-roast. So yung profile kasi ng coffee is leaning towards tropical fruit. Okay. So, as much as possible, kailangan ma-retain ko yung tropical fruitness na meron siya. Pag-complement siya dun sa dark chocolate. Tapos, kumbaga, i-intensify nung passion fruit puree yung acidity nung coffee. Kumbaga parang hindi intensify na maging acidic yung asim niya or what. Para mag-pump lang kumbaga yung magkaroon lang ba ng structured na lasa. Diba? So, pag natikman mo yung drink, as in magkakaroon ka talaga ng breakdown dun sa mga lasa ng mga ingredients na nilagay ko. From start to finish, kumbaga. Grabe, no? Kaya sobrang importante din talaga ng cupping sessions, no? Totoo. Natutuwa din ako sa mga ibang community ngayon na nag-host na sila ng cupping sessions. Yan, shout out NCC. Yan madalas nag-host ng cupping sessions yung mga yan. Tsaka doon sa actually doon sa cupping sessions or doon sa practice nyo, meron kayong nadidiscover na nababasag yung usual recipe. Oo, totoo. Tama. Kumbaga yung standardization mo na, hindi, kailangan 18 grams lang gagamitin ko. Hindi. Kumbaga parang magju-juice out ka talaga sa utak mo na ano ba yung ratio na masarap sa espresso, masarap sa gatas, masarap sa signature drink. So kailangan i-retain mo yung yung ganung ratio. So akin nga ang ginamit ko dun is 19 grams, tapos nag-out ako ng 45 milliliters for roughly 40 seconds. Galing. So yun yung naging parang benchmark ko ng espresso doon. So parang you'll have to step out your comfort zones. Gawa kayo ng mga ganyang klaseng bagay. Galing. Solid. Congrats ulit, Paul and Mac, for the brewing competition journey. Pero ito pag-usapan natin yung growth ng coffee industry sa Las Piñas. And ito, napapansin ko na meron na kayong group yung tawag sa group niyo, yung Las Piñas LP Collective. Yan. Las Piñas Coffee Collective. Yan. Pag-usapan natin yan. Sino founder nito? Sino founder ng grupo na to? Actually, walang founder eh. Founder members meron. Kasi kumbaga ang naging nagtulak talaga sa amin para i-push talaga to is
yung mismong yung pagkakaibigan na nabuo dun sa community sa Las Piñas. Like, nandiyan si Altitude, nandiyan si Coffee Supply ko. Tapos, pumasok na isa-isa yung mga core members talaga. Like si Rabbit Hole, si Pink Block, ayan. So, si Placid Coffee, yan pa, isa pa. So, doon na nabuo yung sistema na parang na-inspire kami with Cavite Coffee Community at the same time yung North community. So, why not parang ayusin natin yung coffee map ng Las Piñas. So, Galing. ganun. So, galing, no? Tsaka ganda, no, Masters, parang walang competition sa group nyo. Wala totally. The fact na pare-parehas kayong coffee shop, never na padpad sa isip nyo yung parang to compete with one another, no? Hindi talaga pumasok sa isip namin na parang dahil coffee shop ka at parehas tayo ng siniserve, direct competitor na kita. Hindi ganun yung naging parang mindset namin nung binuo yung parang we share all the same passion for coffee and we want na i-uplift talaga yung coffee community within Las Piñas. Galing. Solid yan. So meron ng Las Piñas, may North na, may Cavite na, ano pa ba mga group? East. Si Paul TV ng Sinag, meron na daw Mindoro Coffee Community. Yun yung maganda. Ang galing, no? Parang little by little na talagang na-uplift yung technical, yung specialty coffee scene here in the Philippines. And actually, it's a good sign. Good sign siya kasi people are now starting to appreciate coffee even more by means of you guys making this group para mas magkaroon ng familiarization with other people na what exactly specialty coffee is. And talagang kudos to us. Wala pang East, no? Wala East pang coffee. Wala pang East. Uy, sakto, mga East Boys. Uy, East Boys pala ako. So, yung mga East Boys dyan. Ito, sila, Agimat. Ano na? East Coffee Collective. Wala pa tayo. Sige. Siguro, in the near future naman, I'm pretty sure, madaming groups pa na mabubuo with regards to coffee. Ayos. Parang yan eh. Parang phosphor yan eh. Parang may isa lang na mag-ignite. Totoo yan. Magsusunod-sunod na yan eh. Kasi marami pa kaming nakaplan na events for Las Piñas Coffee Collective. So may mga pasabog pa kami, especially tomorrow. Uy! May announcement pa bukas. May announcement kami bukas. Isasabay na namin yan sa anniversary ng Coffee Supply ko. So, nice. Very good, very good. Under Excel Sebastian, syempre. Mamaya yan sa director's cut. Yung mga chika minute natin. Chika minute pala. Ilang bounty niyan ni ni Excel. Sa Japan pa daw, di pa makauwi eh. Anyway, so icebreaker mo tayo. Any more questions for Paul and Mac before we proceed to our next segment? Pwede na magtanong. Don't be shy. Yan. Shout out to all our 18 participants. Shampoo reveal, Mac. Kailan huling nag-ahit si Sir Mac? Lang to, basahin nyo lang lagi ng laway. Kailangan yung laway ng baka. Ano ba yan? Hindi ko na napapabayaan ko na yung sarili ko sa sobrang busy. Charot. Yes. Hindi. Ano meron sa coffee supply ko bukas? May brewing competition, no? Paki-explain nato, Mac. Ano meron bukas? Ang Coffee Supply ko will celebrate its first year anniversary. Nice. By holding a Brewmasters brewing competition. So nice. Maraming nag-sign up almost 30 competitors from north to south actually yung mga kasali. So ayun, magbabakbakan sila bukas. Anong major prize dito? Ano ba? Cash prize? Equipment? Actually, Comandante Mark III. Tama ba ako, Paul? Mark III, no? Ay, grabe. Yes. Comandante Mark III, yung mapapanalunan. And then, syempre, may trophy pa din. So, ayun. Tapos may mga coffee beans na mapapanalunan. And also, nandoon din magpa-pop up si JG Agritech and at the same time, si Escolta. Carlo. Nice. Boss Carlo. Ayan. Yan.
Si Volta. Yan, nandun din. Kasali ka ba dun, Mac? Hindi. Hindi, pero ako ang butiing MC nyo bukas. Ayan. Let's go! Stop tayo bukas doon. Ikaw, Paul. Judge ka bukas, Paul? Yes. Alam nyo na, yung mga sasali. Tayo, may direct invite. Lagay lang kay Paul. Sure win yan. Ano yan, direct invite actually. Pumunta si Justin sa shop. Nagka-duty kami dalawa. So parang ang bungad agad sa amin. Master, nilagay kita judge ha. Hindi na siya nakahindi. Na-hold up na agad siya. So yun. Ay, may tanong pala ako, Paul. For being a judge, ang mahirap ba, Paul, kapag yung competitor tropa mo? May times ba na parang na hindi. Gusto kasi ano siya. Disregard mo yung friendship. Pero hindi pa kasi ako actually bawal din naman kasi yun. Sa competition. Kunyari judge ka tapos sasalang yung tropa mo na ikaw yung mag-judge. Bawal yun. Bawal. So ang gagawin nila, isa-shuffle nila. Tapos doon sa na yun, sa another or kada hit, sinashuffle naman yung mga cupping balls. Grabe no, may okay, gets. So kahit naman napiliin mo yun, talagang naka-shuffle. Galing. Blind siya, blind tasting nika. Ayun. All right. Ano mga questions dito? Okay, puro kalokohan ang mga nakikita natin dito. Alright. Uy, share ko na rin. Magsi 6 years na ang Arcana sa October 29. Let's go! So, wala pang ganap. Hintayin na lang. Madaming pang events ang Arcana. Hopefully, ayos din tayo ng competition anytime soon. Yan. Alright. Sige, Q&A tayo. Questions, feel free to ask our guests for tonight. Teka, shoutout na natin mga nakikinig. Sino mga bago dito? Hello, Anna Santos. Welcome to Arcana. Also, Kiana, Angelo, welcome. Ayan. Barista namin. Si Kiana, barista namin yan. Oh, let's go. Taste notes. Ayan. So, okay, sige. Proceed na tayo. So, balik ulit tayo kay Paul. Paul, yung sa taste notes ba, may plan ka bang mag-rebrand o lipat ng branch, or you'll stick with sa South? Or may thoughts ka ba na what if mag-open ako in a different place like North QC, Paul? No? Daming bakante dito. Isip mo na ba yan? Isip ko na nga yung QC eh. Actually, meron naman. Mayroong plans for expansion. Parang you have no choice but mag-expand talaga. Pero sige, go ahead. Siguro nasa plan na namin yun, kailangan lang kumbaga ilatag ng mabuti. Pero kamusta ngayon ang coffee ngayon dyan, Paul? May improvement na ba compare from 2 years ago? Yung coffee scene dyan sa Las Piñas? Madami na sobrang dami na rin dito. Sobrang dami na din. Iba-iba. Mayroong 39, tapos iba-iba, halo-halo na rin. Anong thoughts mo dun sa 39, 49? 29, 39 coffee? Anong masasabi mo dyan? May nagtanong na sa akin yan eh. Pero ang masasabi ko dyan, on the good side, may intindihan mo sila kasi parang grind nila yun eh. Kumbaga, it is their way to earn money and parang mabuhay, ganun. So, goods lang. Ang epekto naman nun with the coffee community sa Pilipinas, it will be hard for the coffee community in the Philippines to move forward. Kasi nako-confuse yung mga tao. Ano ba yung masarap na kape? Paano ba? Ganon. So, yun lang yung thoughts ko doon. Pero
39s, grind nila yun. Okay good. Wala tayong beef dyan. Ang bad side lang doon, yun nga. Correct. Mahihirapan mag-forward na confuse yung mga tao. Tsaka iba-iba naman tayo ng market. So, okay lang. Ikaw, Master Mac, anong thoughts mo doon sa mga ganong klaseng coffee shop nowadays? Gusto nila yan eh. Tama naman. Tama naman siya. Tama naman yung sinabi ni Paul. Tama naman yung sinabi ni Paul na grind nila yon. So, doon nila napapakain yung pamilya nila ng 3 beses isang araw. So, di natin sila kailangang kumbaga parang i-bash about. Walang pilitan. Wala namang pilitan eh. Pero tikman mo na ba yan, Mac? Nakatikim ka na? Oo. Nakatikim na ako noon, man. Basta? Paano ko ba ipapaliwanag? Acceptable naman siya. Okay. Depende sa lasa ng tao. Kung halimbawa ako, ako ng kapeng barako, acceptable yung panlasa niya para sa akin. Pero kung ako, leaning towards ako into special coffee, tapos papainumin mo ako nun, ang laki difference eh. Laki difference. Napakalaki ng difference. So, ang sistema dyan, kumbaga meron siyang captured market na tinatawag. Correct. So, kung alimbawa, kaya nga 39.49 kasi budget lang 'di ba yung kaya nilang ibigay na presyo. For that budget meal na presyo, yun yung bibili ng tao. Kasi yun lang yung kaya eh, 'di ba? So, kung meron kang extra, 'di ba? So yung para sa akin kasi business talaga yung sistema pag under sa ganung sistema ng kapihan. Kumbaga parang you are only putting up that business for business. Ganun talaga. Makes sense. Yep. Yun talaga. Tsaka wala kang parang gustong i-prove. Sa parang ganun. Yun din naman naisip ko, like, yung mga ganung lasa, galing din naman tayo dyan. Diba? Naman yung transition natin eh. So, technically, talagang okay, nandyan na yan, pero hindi naman talaga dapat natin kailangan silang siraan or i-bash pa. Let's move on. Pero that's a good topic. Pero we'll see. Tinating on the future ng 39.49. Baka naman mag-price increase din sa Luzon. Yan, little by little, maintindihan na rin nila yan. 40 na sila. O kaya 50. Para wala na sukli. Para wala na sukli. Hindi kasi mindset din ng tao ganun eh. Pag nakakita. Nakukuha tayo dyan sa mga unlisang gipsal na 499, di ba? Pag nakita ng tao na medyo may bawas, hindi pa siya papasok dun sa range ng mas mataas na sa kanya. Parang, uy, mura to. Diba? Bili ka nga na isukli ka na wallet eh. Di ba? Mga ganun, di ba? Paklaran. Tama. Alright. So, Paul, any advice for those na gusto sumali sa mga competition na nagdadalawang isip pa? Kasi I'm pretty sure ang dami dito sa listeners natin na gustong-gustong sumali pero feeling ko nandun yung intimidation, yung takot. Ano ma-advise mo, Paul? Kasi ko, yung personality ko, risk taker kasi ko. Yan, risk taker. Parang parang sige lang, parang ini-enjoy ko lang kasi. Pero kung halimbawa, gusto nyo talagang sumali lang kayo. Kumbaga, ipikit nyo lang yung mata nyo, mag-register kayo. Wala na kayong magagawa doon, kasali ka na. Ang sunod na step mo doon is magpa-practice ka na. So, sa practice mo na yun, huwag kang mag-overthink, just do your best. Ubusin mo yung practice beans, pumili ka kung anong pinakamasarap sa'yo, yun yung gamitin mo. Nice. So, kung maubos mo yung practice beans mo dun sa mga recipe na meron ka, okay lang yun. Yun nga sa expo, i-share ko lang. Actually, yung kape na ginamit doon is Sheilan La Trinidad Benguet. Nabigyan kayo ng practice on Master? Meron yan? Meron. 60 grams. Okay. So, dun sa practice beans na yun, syempre, galing tayo, estudyante tayo ni Raul. So merong high and low, merong 2 grind size, 3 grind size. So, sobrang dami ng knowledge mo. Syempre, gusto mong i-apply yun. So, hahatiin mo ngayon yung mga practice beans mo. 16 grams, 16 grams, 16 grams, different parameters. Ngayon, nung natikman ko na siya lahat, so,
inassess ko lang siya sa kung saan siya mas, for that particular bean, kung saan siya mas pinakamasarap. So, ang mas pinili ko is yung straightforward na sweetness. Okay. So, which is, nag-work naman sa mga judges kasi nagustuhan naman nila. So, yun. Yun lang yung mga basta ano lang. Sali na ng sali. Oo. Kung meron akong limit dyan kunyari, kung nasa 1,000 pesos pababa, sumali ka. Okay. Pero kung ako, 1,500, dadalawang isip pa ako dyan. Pero mga 1,000 pababa. Ayan. Gian, G1K pa. Oo, Gian. Oo. 999, palag na yan. Oo. Palag na yan. Ayos. So, may mga recipe kasi na hindi applicable sa ibang beans. Ang hirap din no? Like, pag, if ever magpa-practice ka, tapos syempre, kailangan mo ng inspiration So, manonood ka sa YouTube. Tapos, yung mga napapanood mo sa YouTube, ang ganda panoorin, pero pag in-apply mo, olats yung lasa. So, ang hirap din sa mga Brewers Cup, sa mga brewing competition na very limited yung practice beans mo. So, technically, ang point natin is that kapag magpo-practice ka, kailangan mo din ng kasama para may thoughts din sila para mabigay din. Sa April, pinikit ko lang yung mata ko noon. Ilang grams practice beans sa April? Nag-register lang ako nung nakita ko yung nag-open na yung registration. So, sinulat ko pangalan ko. So, pinikit ko pangalan ko, yung mata ko, tapos kinilik ko na. Magkano reg fee sa April? 1,000. Ayun, 1,000. 1,000. Pasok sa mga ayos. Good shit yan. Ikaw, Mac, ano masasabi mo? Para dun sa mga gusto sumali sa competition na nagdadalawang isip pa. Huwag na kayo magdalawang isip, actually. Kasi kumbaga parang it would help you as as an enthusiast or practitioner ng isang certain craft na kumbaga mas may execute mo, tsaka ang kalaban mo talaga totally yung sarili mo. Diba? Kasi kumbaga you're pushing yourself to the limit Kumbaga ang sistema kasi pag nagko-compete ka, bukod sa may gusto kang patunayan, gusto mong i-challenge yung sarili mo na ma-overcome yung kung anong nasang estado ka na ba. Correct. Parang sabi nga ni Gio Visitacion nung Good Cup. Nung Philippine Brewers Championship, nakaka-addict mag-compete. Kasi kumbaga parang pag nag-start ka nang mag-compete, parang masaya kasi siya kasi nandoon halos lahat ng mga kaibigan mo. At the same time, yung growth mo sa industry, pag nanalo ka, ibig sabihin, gumagawa ka ng tama dun sa ginagawa mo. Correct. Parang nagkakaroon ka ng idea na lahat yung mga pinaghirapan ko for the past few days, parang yun, nagbubunga kasi may resulta. Ganun yung nakikita ko. Kaya sa mga nagdadalawang isip, subukan nyo, itry nyo. Kasi yun nga, para sa inyo din naman kasi talaga yun. Kung matalo kayo, okay lang. At least nagawa mo yung best mo, naipakita mo, na i-highlight mo yung recipe na ginamit mo. Yeah. Tsaka it's for the experience then. Totoo. Actually, hindi ka na matatakot kasi once na nag-join ka ng competition, alam mo kung sino yung mga kasali. Mga kaibigan mo rin. Totoo yan. Tara na, mag-register na tayo lahat sa Comandante Cup. Kita-kits. So, parang ang nagiging dating yung competition is mas nagiging light siya dahil mga kaibigan mo rin yung mga kasali. Tama. Yun din kasi feeling ko yung iba din kasi na gusto sumali. Majority of them mga home brewers So talagang nandun yung takot na parang tayo na wala akong kakilala dito. So magandang magandang point yung sinabi. Doon na ako papasok kasi 'di ba wala siyang kakilala. Ako nang bahala. Yan. Sasalakin na ni Mac yan. Kung gusto mong manalo, yung naging unang mindset ko. Sumali ka kapag konti lang masali. Solid yan, solid.
Shoutout kay Jewel. Ay, wala na pala si Jewel dito. Yan. Champ. Ito, may mga bagong barista. Yan, Bray, ayan. Naging student natin to si Bray. Syempre, Bray, dadating din tayo sa point. Syempre, you're just starting. So, talagang lahat naman tayo nagsimula dyan sa, sa pinaka, like, yung kanta nga ni Drake na, started from the bottom, now we're here. Yan, apply mo yun, Bray, kasi nagsistart ka pa lang and talagang mas matututo ka based from your experience. So, it's okay to commit mistakes kasi we learn from our mistakes. Ayan, okay. Nagpe-feedback, nagsa-static na naman si Paul. Okay. Yan. Yan. So, okay lang yun, Bray. Mag-enroll ka sa Freedom Brew. Freedom Brew represent. Paulisin. Hindi, totoo, sobrang helpful nung ano na yun. Totoo yan. Workshops. Kapag halimbawa may mga time ka to be with your coffee friends, pag halimbawa pinasample lang ka bro ka nga, ganito, ganyan. Mag-take ka lang kumbaga parang positive criticism naman yung makukuha. Hindi naman yung parang, pangit yung hindi masarap yung brew mo. Pero may kasunod yun. Parang, hindi masarap yung brew mo kasi may mga ganitong, kumbaga, parameters sila na i-elaborate na para mas maintindihan mo kung yung pwede mong gawing adjustments. Correct. So, it applies also sa pagtatrabaho sa isang shop. Yeah. In general naman siguro na master, lahat naman ganun eh. Tsaka, pag may mistakes ka naman, minsan kasi may mga friends din tayo na sinusugarcoat tayo. Pero a good friend talagang sasabihin talaga yung mali sa'yo. Para alam. Yeah. Alright. Very well said, boys. Tinak boy. May natututunan ba kayo ba? Mamaya sa director's cut, feeling ko maraming matututunan itong mga to. Mamaya pag-usapan natin ang mga pinagbabawal na technique sa isang coffee shop, malalaman niyan sa director's cut. And here's a good thing about joining our Arcana Coffee Talks kasi formal lang tayo sa umpisa, pero once na matapos yung recording, alam na. Hindi ako mahilig sa chismis eh. Hindi mo kasi chismis ang pag-uusapan natin, John. Alright, so moving on. Any last words, Paul and Mac, for those na gusto rin mag-start ng sarili nilang coffee shop? Ano mga pwede nating ma-advise sa kanila, Paul? Ang hirap na. Ang hirap ng tanong eh. ang basic na tanong pero ang hirap sagutin eh. Kung ready ka na physically, saka financially, sige mo, business. Mahirap, sobrang hirap. Pag may experience namin ni Ma'am, na talagang sobrang down, mag-business ka. Pag nasabi mo na kaya mo yan. Tsaka huwag nang magdalawang isip kasi at the end of the day, we might regret not starting it. Tsaka don't worry naman for those who's listening right now na gusto mag-start kasi medyo swerte yung generation ngayon kasi sobrang daming tutulong sa'yo eh. Kapag mag-start ka ng cafe kasi di ba, way back, Masters, ako 2014 ako nag-start. Ang hirap din talaga nang wala ka masyadong kakilala sa industry eh. So talagang lagari ka sa umpisa eh. Then matututo ka lang based from your mistakes eh. Pero ngayon, compare mo siya ngayon, napakadaming community pwedeng tumulong sa inyo. So, it's a good sign to start your own cafe. Very well said. How about you, Mac? Any advice? Last advice? Para sa gustong mag-start, araling maigi. Araling maigi yung mga makakasama mo, yung kukunin mong business partner, or kung may gusto namang, kumbaga parang kunin ka na business partner. Aralin mo yung ugali. So, kumbaga yun. Kasi, it's one way eh. At the same time, pag-isipan din ng ilang beses kung gusto mo talagang pasukin yung cafe industry. Correct. Kasi, if wala talaga yung puso mo doon sa ginagawa mo, hindi ka talaga tatagal eh. Hindi ka tatagal sa sistema. And yun, maging pag na-establish mo na, be kind to others. Yeah. Be kind. All right. So, very well said. Again, thank you so much, Paul and Mac, for
accepting this invitation. Puta, Paul, kailan kita message kahapon? Isang araw. Isang araw. Oo, ano lang naman tayo eh. Grabe, sobrang ready tayo. napaka-flexible ng TNAC voice. Palakpakan natin, Paul and Mac. Very solid episode. Mas magiging solid pa to after ng ating recording. So, before we end our recording, may mga follow-up questions pa ba kayo? Baka may gusto pa kayong tanungin about coffee in general or outside coffee. Let me know. Type in your questions. Ano, may paraffol ba ang TNAC? Hina ako naman. Ng paraffol yung TNAC. Ano, Master Paul? Sige. Sige, isang Ethiopia. Ayun, buti masarap yun. Ethiopia micro latte. Ilang grams yan, Master? Kahit ilang 100 naman. Akin yung 100, tapos pa-raffle mo yung 100. De, joke lang. 200 grams. 200 grams. Methiopia yun, Methiopia. Yan. Kasi nakaka-addict yun Methiopia. Alright. So, ito. May question si Master Bry. Tuwing kailan ang backflushing nyo sa TNAC? After shift. Every after shift. Lalo na kung bugbugan, no? Mac, kung sobrang dami. Kung kay bugbugan, kay hindi, after shift dapat yan. Kasi kailangan malinis yung makina talaga. Ayan, dapat laging malinis ang machines dahil nilalanggam at dinadaga ang ating mga machines. Saka check nyo lagi yung portafilter nyo. Tanggalin nyo yung basket. Yun. Kasi nag-i-incure yung yung mga coffee stain dun sa mismong portafilter. Yep. Okay, we good? Yan. Maraming salamat, Brian. Ito na, ang pinakahihintay ng lahat. The reason why you guys are staying, because of the raffle. Next time kaya, mag-episode tayo, no? Puro raffle lang. Ay, pucha, sa Aniv ng Arcana, puro raffle lang ang ating episode. Sobrang solid yun. Alright. So, Paul and Mac, for the price ng raffle, again, yung 200 grams ng TNAC, yung Ethiopia, na sobrang malupit. So, bahala na kayo sa questions. So, again, yung rules natin, pabilisan lang mag-type. If you know the answer, type in your answers. Wrong spelling is wrong. So, ayan na. G, pwede na kayo magtanong. Ano, Doy? Malupit. Ano na? PM ko na. Ayun na. Tina-type na. Ayun na. Puta, direct message po. Ang hirap naman yan, boy. Sure ka na dito, Paul? Sure na? Hindi, kung baka meron pa, pili ka na lang. Okay ako dito. Hindi, may nakakilala kay Mac. Egul sa iba. Yan, live? Ano meron? Hello, Ben. Nagla-live po tayo ngayon. Hi, Ben. What's up? Paano mag-gano'n? Di ko alam. Tanga. Okay. Yes, Ben. What's your question? Wala. Okay. Hello, Ben. Okay lang, wag ka na mag-mute. Ano tayo? Raw tayo dito sa Arcana. Welcome, Ben, to our Arcana Coffee Talks. Buti nakabol ka, Ben. Patapos na kami. Raffle na kami. Okay, wait lang. Inaayos lang natin ang ating question. Hintayin lang natin. Anyway, while waiting for our questions, feel free to drop in your IG, your Instagram accounts for those na may mga brands. Mag-followan tayo para tumaas ang ating followers. Drop in your IG names, your brand names, Facebook page, any. Gina tayo doon, Paul? Okay. Eto na. Ang ating question of the day. Ready?
Okay, eto na. Pabilisan lang. Pabilisan lang. Yes, sir. Butter. Masala. Sibuyas. More sibuyas. More masala, brother. Eto na, guys. Megas 3, na. 2, 1, go. Ay, puta. Nakalimutan ko. Second name. Nakalimutan ko yung name. Second name ni Mac. Second name ni Mac. Okay, okay. Hintayin natin. We have 30 seconds to answer this question. Ang pinakamabilis, mananalo ng 200,000 pesos from TNAC. Putangin na Muhammad yan ang puta. Rudolph, oy, tayo na mo. John, second name ko yan. Okay, guys. 30 more seconds. Hintayin na. May natawag sa'yo, Rudolph? Gago, second name ko yan, Mac. May natawag sa'yo. Wala. Dolph, wala. Gago, wala. Dolphy, wala. Ang pangit ng Dolph. Rudolph. JR. JR, si Lakas Tama ba yan? JR. Hindi, malay mo, may natawag sa'yo, JR. JR. JR! Pinalo ko skateboard, JR. Tayo na yung Lakas Tama eh. Okay, wait lang. Tapos na. Anong tamang sagot, Master? Anthony. Antonino. Anthony. O, sinong unang Antonino. tumama? Wala na. Sure win na. Jesse Bruce. Jessica Loris, yung tumama. Grabe pala. Ay, hindi. Alam nyo ba, sobrang bait na ni Jesse Bruce. Kasi paparaffle niya rin yan. Oo nga eh. Tama, Jesse Bruce. Okay na si Jesse, naka-iPhone naman yun. Oo. Jessica Loris iPhone naman. Okay, sige. Pagbigyan na natin. Congratulations, Jesse Bruce. You may claim your prize sa Quezon City. Ipapadala mo na sa akin bago mapunta sa'yo. Kailangan quality check. Na joke lang. Sige, you may claim your prize. Punta ka lang, Tinak. Salamat, Jesse Bruce. Baka may gusto pa magpa-raffle. Anyone? Sino pa gusto magpa-raffle sa inyo? Allows na? Sabi ni Dino gusto niya daw magpa-raffle. Yes. Ano yun, Franz? Ano yung paparaffle ni Burnt? Isang buong branch ng Burnt. Isang pack ng paper towel. Wag na, Dino. Paparaffle niya daw yung t-shirt pero babayaran. Yun, Sa'yo na yan, Dino. Salamat, Dino. Uy, congrats, Dino. Dino, bakit may paper towel ka dyan? May lotion ba dyan? Lotion. Alright, eto na. Before we end our episode, again, thank you so much, Paul and Mac. Last, palakpan ulit natin. Thank you so much for accepting this night. Madami kami natalap sa inyo. Napaka-solid talaga ng boys. Tinak boys represent. Ano yan? Mac, isang naman, Jan Tumula cosplay naman dyan. Jan Tumula cosplay. Gago. Yung vape. Saan yung vape? Yun, no? Hindi ako nakapolo eh. Magpapolo tayo. Naka-button daw yun hanggang belly button. Gago. Okay. Bago natin matapos, again, thank you so much for joining our Season 4, Episode 9. For our next Friday episode, solid yung episode natin para dito sa mga young entrepreneurs. Dahil ang next guest natin ay ang Team Asterisco Coffee. Hindi pa nila alam na sila ang guest natin next week. So mamaya ako sasabihin sa kanila. So see you ulit every Friday ang ating Arcana Coffee Talk. So 9 p.m. onwards. Feel free to share the link. Libre lang naman ang ating talks para mas madami tayong matutunan. Alright? So let's end the episode. Good night, guys. Wag muna kayong wag muna kayong mag-end dahil magka-class picture muna tayo. See you guys. Wait lang. And stop recording muna tayo.